posibleng damage ay pwede manggaling kay Dragon most of the time. Dahil ang umiikot ngayon ng rotation ng Blacklist International, either doon kay Just Chi or pwede na manggaling doon sa Clash Lane. Iba yung nagiging ikot nila, depende kung ano mag-start na kanilang early game. Sakto na nasabi ni OSX yung Clash Lane. Sobrang interesado ako makita yung matchup dito, Chami 1 versus Vayne. Nagbago rin kasi yung meta dahil a month ago nung bumisita ako sa Blacklist International Bootcamp. Wow, Ang dami nilang special. Oo, special Sige, anong talaga. nangyari Sana all. Wala, representative ng liga eh. Oh, sige, Oo, paano mo nirepresent? Sabi ko kay Chami Man, ano ba mga meta ngayon? Sabi niya, Kuya Manjin, kasi yung Guan Yu bumalik yan eh. Bakit? Eh kasi nga binago na yan, pwede ka nang bumanat-banat habang naglalakad-lakad ka. So dumami talaga yung mga Guan Yu users, tol. Oo. Dahil doon. Dahil doon, napalaban na yan. So ibig sabihin, Blacklist International, the usual kasi nilang ginagawa dito, hindi naman yan umaagre agad eh. Ang prayo nila dito is to get the advantage early game. Sobrang linis lagi ng early game ng Blacklist. Oh, at saka na dito eh, ganun din pagdating sa objectives actually, kahit doon sa mga nasisira na mga towers din, napaganda for them. So I think doon pa rin bumabalik yung sinasabi nating very playbook. Maglaro yung Blacklist International. For TNT, kailangan nila dito na medyo chaotic, which is sakto for them kasi most of their games, parang bigla ka na magugulat. Hala, nanalo sila sa teamfight kahit yung other team nag-initiate. Yeah, that's a good question. No? Like, the chaotic could come from Sika alone dahil sa annihilation na pwede ibigay ang isang Nua to contribute to what you're talking about. Kasi kung naghahanap ka na something explosive, sabi mo, textbook ang Blacklist International. Ang pwede kumuha dito ng mga kills, ang pwede kumuha makasteal ng objectives ay pwede manggaling kay Sika o ang Nua from the annihilation steal. Kaya ang ginagawa mo ng Blacklist, connecting to Manji what he said there, gumagawa silang pressure point katulad nilang nito. Finding open opportunities, pero I think TNT mas nagbago rotation nila on how to address the early game spike na pwedeng simula ng Blacklist International. Oh, parang alam yata nila na may mangyayari doon sa may top lane din, kaya iba yung nagiging rotation nila. Tama yung sinabi mo dito. So, 1-2-2 yung nakikita natin from TNT, tropang alab. So, very stable naman in terms of laning. Anything unusual ba na nangyayari ngayon? Para sa ating, parang hindi eh. Kalma. The usual to. Kalmalicious lang muna yung mga players natin. Ang maganda sa TNT, hindi sila nagpagiba dun sa naging rotation sa top lane, which is nagbigay sa Blacklist ng 400. Actually, 2 minion lang naman yan. Mauuna din talaga yung para sa akin yung Ogran dahil sa path of passing na pwede siyang sumortcut dun sa may bandang top lane. So sila yung unang nakakuha ng rotation. But still, it's not that far. Kasi, again, respect the MC. Pansin ko sa laruan ng HOK, respect the early game na lahat ng team eh. Wala na, ayaw na namin ng gera sa level 1. Especially kung katapat mo yung Blacklist eh. Ang bilis nila mag-open ng dito na mga ganong paraan na pag nakuha nila yung Tyrant, Tsaka dediretso. yan. Oh, maganda yung sinabi dito kasi I think for most of the games, nagsimula yata tayo gitna ng week 2. Tahimik lang muna yung umpisa. Tapos parang pagdating sa dulo, dun mo na yung kahit gano'n kalamay isang team, biglang nababaliktad. I think ganun din yung nagiging trajectory para dito sa ating game. So nakakatakot mamaya. Eto na yan. Kung ano nga yung mangyayari sa dalawang kupunan natin, kung paano magiging sagutan, pero middle lane na. Oo, Poke lang. Poke lang. Siyempre, paunahan ng wave clear. Rule yan, rule. Panood ko na yan eh. Ang rule dyan, pag papunta na yung Tyrant, kunyari, unang Tyrant, Prayo mid lane clear. Kahit ano mangyari. Panood ko na yan eh. Well, to connect to the tayo, clear mid lane or hanap na isang kill. Oh, bonus pag nakakill, no? Oh, yan ba? Ito na ba yun? Ayaw nga. Ayun na pala yun. Nagkaalaman na. Nagka-ulti na. Unang dugo. Mapupunta kay Just Chi. Well, lagi naman ako kaya ng Blacklist International. So medyo hindi bago ng onte. Onti lang. Parang ito yung attempt nila kanina nung una sila nag-rotate sa may top lane. But I think merong mirror na gagawin din dito yung TNT tropang alam sa may bottom lane. Although mas naging maganda siya para din sa Blacklist International. By the way, lamang sila dito in terms of gold. At para pupwesto na rin dito sa panibagong objective para sa ating laban. So 4 minutes guys, isa pa lang nakukuha ang kill at napakaganda ng posisyon para dito sa Blacklist International. At sila ang makakasecure niyan. Yeah, it's still the staple start for Blacklist International. Get the pressure point, kuha ng magandang rotation at also kunin yung Tyrant. So may damage buff ngayon ng team na to na kailangan din nilang bantayan kung sinong ma-open. Kanap na kayo sabi mo, minention mo kayo naman din na yung Guan Yu, tapos talo si Tito Ogyo, si Ogran. May mga panglikod yung Blacklist eh. So mas pressured ba dito yung papatanong kung si Impressive pa ang magiging stronghold ng team na to para magkaroon ng magandang opening sa team nila for defense. Kasi they opted to go for the poke lineup para side ng TNT, Kuya OSX. Kaya hindi basta, makakaharap sa Impressive, yes, mas maraming ang range because of the blast cannon. Pero yung ginagawa kasi ni Chami 1 na pag-rotate dito, medyo mabilis dito, nagkakabaksan. Mauna si Chami 1, first kill coming out from Dragon, pero makakapitas actually ang side ng TNT. Ilaban pa to ng side ni Nakan, ayun na, yung ultimate na naman ni Dragon. Then again, 1-for-1, nakabawi ang TNT, sa kakunatan din ng Bagya in the box coming in from Sika.
Reverberation na. Si Kuya Sika, TNT. Sumagot. Oo, kalmado lang dito yung TNT. Actually, parang nag-aantay sila ng opening from Blacklist International. Although for this one, naman pa rin yung Blacklist in terms of gold. Pero kanaganda for TNT, diretso sila for another objective. So 5 minutes sa ating laban, iba muna yung nagiging rotation. I think parang ganun yung mangyayari up until, let's say, 9 minutes nung game natin. Magkakasalubungan. Pero speaking of salubungan, para sa middle lane yata mangyayari yan. And Golden Kite, makukuha dito ni Kana. Ito yung pinaka-problema na kailangan i-address ng Blacklist sa mga ganitong close team fight. No? Dahil nga meron kanon basta nanggagaling kay Impressive, meron ding mga asong isang Chano. There's so much zone out potential ng team na to na hindi sila pwede mag-commit agad-agad. Kaya si Chami 1 kanina, una naging casualty, followed by Golden Kite. So with this kind of capability, kailangan nila ng strong setup or mag-force man lang sa isa sa TNT para hindi sila malugi. Kasi ito ang taas ng displacement capability ng isang Nua in terms of getting that burst potential ito na ginagawa niya ngayon. And yung follow-up from Vayne and Impressive, nagiging deadly. Pero mukhang may pitas nga dito ang team na to. Teka lang! Divine Glow Emergence coming in para kay Sika dito. Sika, binabox! Nagkakabaksan! Op! Hindi tumama yung ultimate na laser! But then again, TNT, hindi basta-basta umaatras. Great start para kay Impressive dito. Maghabol pa si Dragon. Nag-blink in. abot Dragon yata. still has the ultimate. May shield si Vayne. Nandito Golden naman Kite. Golden Kite. Downpour coming in. Pero nandito naman si Chami sa likod. That is Blacklist International na hindi nagpapatinag sa counter goals ng TNT. Very quick rotation and a smart move from Blacklist dahil doon nagkakaroon ng equalization ng kanilang waves from top to bottom, leaving Chano open na walang walang Torre. Ay, sabi, yung Torre pwede na makuha sa baba. O piso na lang kasi ang kailangan para makuha doon. Kaya nagkakaroon lang silipan kung ano pwede nilang matrade. So kailangan mo na maglinis kayo ng TNT in terms of the cleanup na pwede lang gawin sa Blacklist International. Tsaka parang ang nangyari dito for Blacklist International, every time na makakuha nga ng kill yung TNT against them, may bawi agad sila. Pero kung titignan natin lamang dito in terms of gold si Just G. I think there's also another player who is sitting at 5K. Gold, wait lang si Chaz, makakasalubong nila. That is gonna be a kill para kay Curbsu. Tignan natin kung babawi pa dito ang Blacklist International. Kaya na sinasabi natin, pero kalmado lang muna. Okay, bata. Naatras para sa ating laban. Ang ganda ng extra follow-up! What a follow-up coming in from Vayne. Impressive. Getting, of course, the extra poke. Oh my G, TNT. Dinadaan sa poke ang laban na to. Napakagandang reaction time na binigay doon ng TNT exactly when to happen. Sika Annihilation. Ang maganda lang kasi sa ultimate ng isang Nua, nakaka-burst ka, yes, at the same time makakapag-check push ka. At the moment na kailangan nilang i-sequence lahat ng yon, dito na force ang Blacklist na dapat mag-ingat sa frontline dahil wala kang pwede mag-hold agad-agad. Not unless si Chami 1 magagaling doon sa likod once more. Alam mo, parang ganda na nagiging storyline ngayon for TNT. Again, naglaban sila week 3 at ganito agad yung naging improvement kung paano nila kontrahin dito yung Blacklist International. Yes lang mo yung Blacklist in terms of gold, pero in terms dun sa mga mahahabang teamfight, in terms of trades, may sagot may sagot dito yung tropang nag-aalab. Gusto ko yung mga tulak ng Nua dito ni Sika. With 5 assists together with Impressive. Naku! Annihilation coming in. Laser na naman. Medyo may ulting life since si Judge because of the ultimate. Pero hindi tumama dito. Actually, hindi out of the box si Impressive. Ko-convert ang Blacklist International to the Tyrant. Type ship in para kay Dragon. Abangan together with Chami. Naku. Nandito rin Golden Kite. Si Vayne ang babanatan. Vayne, sinaluna lang lahat. Naku, nasagasaan si Bonet dun sa may bottom lane, pero top lane may sagot din. Ang TNT tropang ala, paunahan yata makasira ng mga Torre. Tingnan natin kung makakadepensa dito. Ginamit niya yung flash para dito kay Sika. May minion wave sa may bottom lane. Tingnan natin kung madidepensahan dito nila Kana. Pero atras muna mga players dito ng Blacklist International. Napakagandang move doon for TNT na cross-pop objective. Gumawa muna ng trade but not committing. Kaso nga lang, nakita natin dito, may pick up na rin si Dragon ng Scepter of Reverberation. Also, the Insatiable Tome present. So yung mga ultimates ng Pongming na pwedeng pumasok sa'yo at the late situation, automatic burst ka agad. Building up the momentum na ko! Dami Impressive na huli doon ng Blacklist. Meron pa silang Yuhuan flank doon sa gilid. Kahabol? Pasok si Chaz. Habol ba? Sumubok ng stun. Annihilation counter goal. Sakit. Nabox si Chaz. Alam mo, napakasakit na nung Nuwa ngayon. Ni Sika, parang yung mga pokes niya, as long as tama, para mapapa-atras talaga yung Blacklist. I think isa to sa mga kailangan batayan ng Blacklist ngayon. Speaking of Noah, meron na rin siyang meron ng Venomous Staff. So nakaka-deplete na rin to ng Regeneration. Imperial Oo Effect nga. from 3 members na merong HP, Regen, and Lifesteal from Blacklist. Ano nakita mo dito, Manjin? Gandang positioning coming in from Sika together with Impressive pa rin eh. Ayun ang nakikita ko. Hindi pwedeng maliitin ang Blacklist International dito yung TNT. Yung mga deaths ng Blacklist International came from yung overextensions, which is ina-underestimate nila yung damage output. May shred pa rin ng TNT, so kailangan nilang respetuhin to. Silang driver ng game na to for sure. Pero kasi yung damage output, again, they need to respect it.
para sa side ng TNT. Okay, Vayne into frontline. Oy, may champion pumasok? stance. Oh my glove, napalaban na lang agad mula doon kang Chami 1, pero mawawala si Golden na pitas. Yun yung ultimate winning strategy, pero buhay pa rin sila. Impressive curve, buhay pa rin. That was clearly TNT getting a kill. Hindi ako sure sino nakuha ng Tyrant, but then again, they got it. Oh! Oh. Secured ng TNT, napakaganda po siya ginawa ni Vayne, napaka-open ng Death Bush para abangan nila kung sino lumapit. Considering na napakalakas ng backline entry ng Blacklist International, kinailangan nila ng vision para ma-force out na hindi sila makalapit. Oo, 1 for 100 yung nangyari din dun sa team fight natin na yun. And I think for Blacklist International, parang naging problema na ngayon is parang inuunahan sila ng TNT na bigla silang binibigla. Di ba? Oo. Gets mo? Nabigla ka- Sinashock. Dahil binigla sila. Nabigla sila. Bigla talaga yun. Biglaan yun eh. Oo. Pag biglaan talaga yung nangyayari, parang out-position kayo yung gusto natin sabihin for Blacklist International. Pero TNT tropang alap ngayon. Parang yung color today, no? Namimigla kayo ng Hindi, color. ano talaga, navy blue talaga tayo ngayon, pero may nangyayari nga lang saglit. Okay, ginamit na yung ultimate dito ni Chaz. Habang yung TNT tropang alab naman ay unti-unti din na umaabante. Nararamdaman natin ngayon na aware sila na meron silang damage, meron silang kit kung paano papalag against Blacklist. Ito na may ginagawa dito ni Vayne. They're countering out the flow na sinimula ng Blacklist International. Pwede makuha yung dalawang high ground turret nila from the base itself. Isa sa mga wave clear na inaabangan ko dito from TNT is si Vayne at si Ka. Napakalakas ng split push potential sa dalawang hero in this kind of situation. Dahil in the mid game potential, nakaipon na ng mga items to comparing it na meron na rin sila ngayon na Frostcars Embrace at meron na rin a Pure Sky. So may still, the damage reduction coming in from these to pag lumikot yung isang Byron, napakataas ng potential for sustain. Naku, kalahati na yung Mahuli sila boya. na box! Oh my glove na box si Jazz dito! Meron pa siya nga ending solo, pero meanwhile, mawawala yung Overlord! Yung Dragon ay nandun! Maglalanding yung Dragon! Pero yung isa pang Dragon! The Dragon and Golden Heart Brothers with the 1-2 punch! Dumidiretso na sila ngayon, makahabol din sa top lane. Dito si Kana, laban sa dalawa, Chami 1 and Just Chi, hinahabol siya, ayaw nilang pauwiin. Makakatakas ba habang yung Overlord, dediretso at magmamarcha lang. Oh Talagang my hindi G. nila pinapahinga. Talagang hindi nila patatakasin. Si Kuya Kan. Naku, hindi pa rin. Ayaw pa rin talaga magpaawat, ayaw magpaul. Napakagandang pull na ginawa dito. A very Oh smart my move. glove. Kahit na i-sacrifice na yung buhay niya dito, yung Mama Dragon push sa taas, napakagandang simula. Hinabol na kumpo. -1 na ngayon. Again, para dito sa Blacklist International, nanalo sila sa teamfight. Even though objective na punta sa TNT, tropang alab. Tingnan natin kung paano magiging sagot ng TNT para sa ating... mas masakit na ngayon si Dragon. Si Na meron Dragon. na siyang void staff. Yeah, super perfect yung nangyari kay Dragon kanina. Ang daming, sobrang daming nangyaring sa team fight. Actually, yung nagiging dilemma dito ng TNT na out position sila. Gusto sana nila, Nabaliktad eh, no? gusto sana nila tabi-tabi yung blacklist eh. Kaso ang problema, laging 1v1, 2v2 yung mga nangyari. Nagugulat na lang sila na parang, bakit bigla dalawa lang nandito sa makakasalubong natin? Pero feeling ko ang ginagawa talaga dito, kailangan nila force out ng dalawa. Dahil kung team fight ng pag-uusapan, mataas din yung potential ng TNT. May Byron sila, may Paid din sila at the same time. Yung mga aso ni Curbs, napakagandang addition dito sa mga frontline. Tignan mo So tama ba yung sinasabi niyo dito? Kung sino nga out position, syempre siya yung matatalo sa team fight. Ayun ang problema doon. Which is, I think, doon na nawawagi yung blacklist eh. Kasi ang lamang ng blacklist dito, alam nila kung sino yung sasaikuhin lang, tapos sino yung main target. Ayan, no? So kung ikaw yung TNT tropang alab, bawal ka mabait. Bawal ka mabenta. Hindi ka mag-react. Bawal ka mahulog sa patibong Yun! ng Yan. Blacklist International. Isa sa mga patibong nila ngayon ay kumukuha sila ng object. Uy, maganda yung mga pwesto ni Chami Wan. Chami Wan. Kailangan Alam maging niya na nandito advanced. si Curbsu. Tignan mo, napakagandang position coming in from Blacklist. Walang nakakontest from TNT. Very smart stronghold from Chami 1. Medyo hindi nag-commit na kaagad ng T dahil Sakit. napakadelikado kung mababawasan sila ng isa dito. Binibait lang sila ni Chaz dito. Chaz always has the unending sorrow. Ang maganda sa Blacklist International, may dalawa silang baiters. Si Chaz, mambibait. Tapos meron pa silang side laner na si Chami 1. Magsi-sprint out lang. Oo, So- cha-cha. Oo, China-cha-cha lang sila. Cha-cha-cha lang sila. In and out lang, no? Cha-cha combo yan eh. Chami 1 tsaka Chaz eh. Oh, tingnan natin kung yung cha-cha na yan magiging cha-cha-rap after ng kanilang push doon sa may bottom lane. So parang gitna din ay pipilitin na rin pero magandang depensa pa rin para dito sa TNT tropang alab. Kailangan din na mag-commit ng TNT. Respeto nila ang power spike ng Blacklist International as of now. Kailangan natin nila dalhin ng laban sa face. Either maka-pick off dito. Tignan mo Chami 1 wala pa sa laban. Naku ka! Ay! Oy, nagkabaksa! Nag-ultimate na kagad si Jesse dito. Nilalaban na ngayon si Bane. Si Kuya Bane tumatakbo. Sa likod! Dito na Sa likod! Powerful. Patay na pala si Curbs doon sa likod. Nag-split yung camera. Rampaga! Rampage bigla. Si Kuya mo Just G. Habang nasa loob, si Golden. Naging Dragon. Pero nandun si Jazz. At binuga. Hininga niya ay
Apoy! Dahil siya ay dragon, pero si Golden yun! Blacklist International once again getting the victory! Isang malinis na performance from Blacklist International.